Yes, magandang araw ulit mga kababayan 'no. Part 4 na po ng ating, reaction video regarding po sa Senate hearing, para sa, ah, mga TNC. So yung mga issue po ni Grab, ni Joyride at tsaka kasama po yung mga MC Taxi. So yung Move It, yung Joyride na MC at tsaka si Angkas. So, dun po sa nakaraang, tatlong part, so puro more on ano po yun, ang nag-isa po kasi dun ay si si Grab po. Kasi, may mga issue po talaga hanggang sa ayun nga, may mga penalty pa or possible na magkaroon pa sila ng, panibagong, penalty regarding dun sa pag, pagcha-charge ng, ah, discount na dapat ay, TNC pala, according sa LTFRB. So, ah, noong time na naghi-hearing ang sabi nila, um, subject ito for, investigation. So, supposedly dapat ito ay, 1 week lang daw after nung, hearing. Kaso since, nagkaroon ng maraming holidays nung, Christmas, so possible, this coming, ano na 'to, January magkakaroon ng, resolution. Ah, Malalaman natin 'yan sa susunod na hearing kasi may second hearing pa po ito ano, nag-request pa si, kung di ako nagkakamali si Senator Jinggoy. So may, second hearing pa 'to and possible yun na daw yung, last para masolusyunan yung mga issue na kanilang, gustong, solusyonan ano. So, dito sa part na 'to, si ano naman, si Angkas naman ng, ang gigisahin. So, let's start. Mr. Oyeka, may lumiham sa akin. Namatay yung anak niya noong June 23, 2024 habang sakay ng Angkas app. Nangako ang Angkas company, pero palabo ng palabo ang communication po nila sa amin. May sulat po ako para sa Angkas company pero wala po ang email address nila. Ang meron lang po ako ay ang email address ng representative nila na halos hindi na papunta sa wala. Okay. Um, Eto po ay ano, issue ito nung, parang na-aksidente yata. So, ano na tayo, abante na po tayo ng konti ano, fast forward natin. Po, Mr. Chair, na maasikaso po yan ng tama. Okay, Pasensya na po, Mr. Chair, since June pa po yan. sige. Gusto ko mabayaran ito before the end of the week. Ngayon tao masama ng loob, nagdadala Velasco, Mr. Velasco, Patrick Velasco. Sir, Patrick Velasco and Attorney Ledo is our legal and yung emergency response team. Okay. Same pa rin pala 'to 'no, so forward pa natin ng konti. Amin. So, kailan niyo po na-resolve? Okay, same pa rin, forward pa natin ng konti. Regulator and the regulated. Itong Grab. Okay, ito maganda 'to, balikan natin ng konti. I just would like to point out, Mr. Chair, Yeah. my observation that there seems to be a great disconnect between the regulator and the regulated. Itong Grab na regulated at ang LTFRB na regulator. Yes. 'Di ba 'yan yung sinasabi ko kanina na nag-issue lang ng, prangkisa ang, LTFRB and then that's it. Hindi na nila in-oversight ang, yung mga inisyuhan nila ng, authority to operate. Kagaya nitong, GrabSee, yung pinapataw nila na, discount na which is sila pala dapat yun. So, sa driver nila ipinapataw which is walang kaalam-alam sa LTFRB. Ngayon lang nagkaintindihan
na nasa driver na yung mga sumasagot. So, kaya ang nangyayari, tinatanggihan, nagkakaroon ng yung iba, hindi bumabiyahe during rush hour kasi diyan yung maraming mga estudyante, diyan yung maraming mga nagbo-book ng mga discounted eh. Pag mga ganyang pagka mga ganyang rush hour, lalo na kung halimbawa bumabiyahe ka sa mga malalapit sa school. Diyan, marami diyan. So, hindi mo rin naman kasi masisisi talaga yung iba na siyempre traffic, ang baba ng pamasahe. So, kukunan ka pa ng komisyon na sabi nga nung iba, which minsan, ewan ko kung totoo, sabi ng iba, minsan umaabot na ng nasa 30% ang commission ni Grab dyan. Plus, babawasan ka pa ng 20% discount ng mga student at saka ng mga senior. So, magkano na yun? 50. Kung meron kang 100 pesos na pamasahe, di 50 na lang ang natira sa'yo. Yun po yun. Dahil nga, Grab is claiming na according to the law daw, Yun yung sinasabi ko kanina. Meron silang basis daw, PWD law. So in the first place, bakit naipasa yan? And then sa ano naman yung pinaghugutan ni LTFRB sa pag-release ng memorandum na dapat ipapataw ang discount kay TNC. yung magsushoulder ng 20% ay yung rider. But it's the other way around pala as claimed by LTFRB, di ba? So I just would like to remind LTFRB that no matter what, how big this company is, Correct. you should see to it that you have to exert your regulatory powers over this company. Kasi sila magpoprotekta sa sa mga Pilipino di ba? Sila dapat ang kakampi ng mamamayan diyan, hindi yung ay nako. Company because to the benefit of itong ating mga driver, mga riders. Alam mo, itong mga riders na ito ay they are the modern day tricycle drivers. Yung tatay ko po ay tricycle driver. Pinalaki ako ng tatay ko na tricycle driver siya. So, Yes. It hurts kapag malaman ko na Lumaki po sa hirap yan si Senator Bato. Napanood ko kamakailan lang yung buhay niyan. Sa interview ni Corina. Matindi rin yung pinagdaanan niya sa buhay. parang naisahan yung mga maliliit na tao. So please, LTFRB, being the regulating agency, tingnan rin naman ninyo. Kasi yun pala, may Correct naman malaking po. disconnect pala. Ibang interpretation nila, alam nila, rider ang mag-shoulder ng 20%, tapos kayo, Hindi according to your policy, yun pala, gano'n sila pala dapat. pala. Pakiasikaso nyo ito para, lalo-lalo ngayon, Christmas, everybody should be happy during Christmas. Hindi tayo dapat mag-away-away. Ayusin natin itong problema. So probably ano yan, ngayong month ng January yan. Kung magkakaroon man ng next hearing ngayong January, so magkakaalaman yan ngayong January kung ano yung result ng kanilang investigation regarding dito. Kasi as far as I know, sa kwento ng mga dati kong kasamahan, hanggang ngayon sila pa rin yung sumushoulder, no? So, well, let's see. Diba? So, yun lang po sa akin. Mr. Chair, I would like to express my support to Thank the you. measure that you are discussing right now. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Bato. Mr. Chair, Yes, if I may be Attorney recognized Juarez. with regards to the complaint against Angkas, the complaint, Mr. Chair, gives us a bigger focus. Marami pa sigurong mga ganyan na nangyayari, not with Angkas but with the other TNCs, which brings to light, meron ho tayo sa batas yung passenger accident insurance. Mhm. It is a no-fault policy na automatic pag namatay ka or may nangyari sa'yo, there is a 400,000
money given to indemnification given po doon sa nasugatan or doon ho sa namatayan. So I would like to know ho kung the company like Angkas is enrolled with this passenger accident insurance po. Because automatic po yan, hindi naman ho sila dapat nagbabayad or you can give something more. Yan, magandang tanong 'yon ano nung on part ng LTFRB. Yang regarding sa insurance. Kasi pagka TNBS, so yung mga kotse, yung mga four wheels, nakaano po 'yan, may insurance talaga 'yan, automatic. At 'yan po ay sino-shoulder po 'yan ng mga operator po. Pero pagdating dito sa mga MC, hindi natin ako hindi ako sure kung meron silang sari-sarili na insurance. Pero lahat po ng four wheels na bumabiyahe, karamihan po diyan or halos lahat, required po talaga na may insurance. There is a minimum amount set by the law. Yes. So ibig sabihin, thank you, Attorney Guadis. Dapat bago kayo tumanggap ng inyong rider o driver, make sure yung kanilang sasakyan na ginagamit ay insured, comprehensive ang insurance. Do you do that as a requirement? O tangkap kayo ng tangkap kahit na TPL lang palang insurance ng rider-driver nyo? Thank you po, Mr. Chair, for that. Yes po, meron po kaming insurance na binibigay. We're compliant po with the personal accident insurance. No, what do you mean yung driver na nag-a-apply? Ano po, kami po Comprehensive. yung nagbibigay. Kayo nagbibigay. Opo, oo. So anong binibigay nyo? Comprehensive? Yung personal accident, comprehensive po, accident insurance. For both the passenger and the biker po. Covered po sila. Okay. Well, kung gano'n, dapat hindi kayo nagkakaproblema. Dapat walang ganito mga klaseng reklamo. Sir, I will look into the complaint po, sir, and I'll make sure that it's resolved. Thank you po for bringing it. Hi. Yan ang sa tingin ko medyo gray area no kasi kapag wala pa talaga na napapatupad na batas regarding diyan sa MC taxi, in the case ng prangkisa, medyo ano talaga yan may problema kasi sa four wheels po sa mga Grab or kaya Joyride na mga TNBS. So isa po sa requirement yan ng pagkuha ng prangkisa sa LTFRB na kailangan yung mga public utility na mako-consider, like for example, yung mga sasakyan nyo na gusto nyong gamitin as TNBS. So mag-a-apply kayo ng franchise ng prangkisa sa LTFRB para gamitin nyo as TNBS. So isa po sa requirement dyan ay magkakaroon kayo ng insurance. So part po nung insurance, so yung driver po at saka yung pasahero. Now, yan po ay required, yearly po yan. Tapos yung iba kumukuha pa ulit ng isa pang insurance, which is yung comprehensive. So para in the case pati po yung third party ay mai-insured na if ever man wag namang mangyari magkaroon ng aksidente, so pati yung third party kasama po mai-insured po, not only yung driver at saka yung pasahero niya. Sa mga MC, dahil nga under pa rin sila, tawag din nun dry run wala pa yata sila. So ang nagbibigay sa kanila ng insurance is yung kagaya ng Angkas. So yung company ang nagbibigay sa kanila. Pero I don't think kung meron sila ng third party na insurance. Dito pa nga lang sa
passenger pa lang at saka sa rider pa lang kino-question na yung kanilang ano, yung kanilang insurance. What more pa yung third party, di ba? Ito light. Okay. Grab. Doon sa apps ninyo maraming mga advertisement, mga sugal-sugal. So kumikita kayo doon. So sa yung kita doon, sa pupunta? Yan, Sa inyo lang maganda o yan. hatian niyo yung mga driver nyo? Maraming sugal-sugal, mga e-bingo, e-gagamba, e-billiards, kung ano na pa. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, bago ko po sagutin yun, yung provision po na sinusundan natin para doon sa driver's discount, who shoulders ay yung Memorandum Circular 2018-004 po. 20% discount for PWDs pursuant to RA Now, talking about the, 1074. mamaya na yung, Sige, pag-usapan mo natin yung sorry, ano, Mr. Chair. yung ads, mga sugal-sugal. Kapag Naglalagay ka ng mga ads na sugal-sugal. Siyempre, kumikita ang Grab dyan. So, saan pupunta yung kita doon? Sinishare nyo ba sa mga driver? O, napatulala si Mr. Mopa, hindi niya alam. O sinasarili nyo. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, iba-iba po yung scheme ng ads natin. Halimbawa po kasi may mga ads na, halimbawa yung mga vehicles, nagpapalagay po sila sa ng No, sticker. no, sir. Sir, ikaw na apps ang sinasabi sa iyo iba 'yon. Ibang usapan yung regarding do sa mga kinakabit sa sasakyan. Iba 'yon. Meron ding issue diyan sa mga ads na kinakabit na yan sa ano, sa sasakyan. Dito muna tayo sa apps. Kapag, Yung sa mga casino, sa mga sugal-sugal, malaking kita nyo doon. opo, Hindi, Tama, sagutin mo malaki ako straight. Isang tanong, isang tagot. Yes, sir. Saan pupunta yon? Sa Grab o sa driver? Nagsishare kayo o Grab lang? yung in-platform po, sa platform po siya napupunta karamihan. Opo. Pero kapag nagpadikit po ng sticker sa kotse, Hindi nga, sir. yes, Siyempre, Sir, gusto mo na kaagad lumusot gusto mo na kaagad mawala yung issue dun sa ano sa apps dun muna sa apps kasi wala napupunta sa driver dun dun sa in-brand na tinatawag or in-car na tinatawag na mga ads talagang sa driver na pupunta yon pero may malaking pero po dun. yan, meron pa dito mga ano to, may mga pagkain, dami, Actual ka na pinakitaan. casino, sugal. O ang tanong ko nga, sir, sinishare nyo ba ito sa inyong mga driver? bahagi po, lahat po naman ng income, sir, Hindi sa ads, hiwalayin nyo. Hindi lahat ng income. yung direct benefit. Dapat meron kayong klaro na patakaran na yung kikitain sa mga ads dito. Kasi, di ba ang tawag nyo sa kanila, partners, di ba? Opo. Hindi sila tawag na driver, di ba? So kung partner ang turing nyo sa kanila, dapat lahat ng kita nyo kasama sa ads, partner din kayo. Wala po, puro ano lang. Yes, sir. Hindi. Ang nangyari, Bakit ba ako makapila pa? kayo lang kumikita. Ano masasabi mo? Ito si Mr. Saturnino. Actually po, yung mga sinasabi ninyo mga ads na nakikita po natin sa mga sasakyan po ng mga Iba din ang sinasabi ni chairman ito yung mga in-brand hindi nga yun iba po yun i-discuss natin yan mamaya kung ano yung sinasabi niya ng mga in-brand na yan yung mga nasa kotse hindi po yan. drivers sa TNBS, may kaukulang pong bayad dito buwan-buwan. Hindi po kami nagpapalagay ng wala po kami natatanggap na bayad. Meron po mga Sintra board na nilalagay sa likod ng mga upuan namin. Meron pong kaukulang bayad yan. Kanino po napupuntang bayad? Sa amin po, Sir, pinag-usapan natin dito yung sa application. sa application po, wala po kami nakikita sa application namin. Okay, sige. Wala talaga sa part ng driver, wala naman talaga. Pero sa pasahero, ewan ko kung hindi siguro ni chairman napapansin pero nasa pasahero talaga yan, which is pagka kinlik mo doon, lalo na yung mga sugal-sugal, yan ay mapupunta doon sa download o kaya maglalaro ka, magre-register ka. Totoo naman 'yun. Sa amin po, sa application Oh. namin, wala po kami nakikita ganyan, yung mga online. Oh. Nakikita po ito doon po sa cellphone pagka nag-download ka. Kaya nga po. Pero po hindi po pinapayagan po sa platform ng
TNC itong mga ganitong klase. Bawal po ito dahil po magyayari niya magkakaroon po ng sinasabi nilang spoofing. Ano pong scooping? Spoofing po, Ay, yung bang scooping. meron po kayong ibang ano tawag dito? Meron kayong ibang apps maliban doon sa platform ninyo bilang TNBS driver. Yun po ang katunayan, yung sinasabi niyo pong Okay. Regarding sa sinasabi niya na spoofing, no? Dahil po kasi sa galing nga ng app ni ano ni Grab, no. During nung ako ay nasa platform pa, ang gamit ko noon is Android na cellphone. Ang driver app ni Grab ay hindi mo yan ma-open nang hindi mo i-on sa settings yung tawag dito, yung naka working on the anong tawag doon? Yung working sa background. So kahit pa hindi mo ginagamit yung app, so nasa background siya, buhay siya, nasa background, minomonitor niya lahat ng ginagawa mo sa cellphone mo. Ganun po katindi ang app ni Grab. Ultimo po, kailangan mo i-on dyan yung sa messages, sa contacts, camera, tapos working behind yung sa background, tapos yung location mo, kailangan naka-on yan. Even yung paggamit mo ng internet, minomonitor po ng app yan. Kaya po sinasabi niya yung spoofing na yon, ayaw din po kasi hindi ko maintindihan papaano inallow ito ng kung sino man or LTFRB or ng DICT na yung app po ng Grab is kailangan buhay siya sa background, and then chine-check niya yung lahat ng nangyayari sa cellphone mo. And then hindi rin niya inaalaw na halimbawa ay magi-install ka sa cellphone mo ng app na kalaban nila. So like for example, kalaban nila si Joyride. Si Joyride is may card, 'di ba? May Joyride car. Ayaw ng app ni Grab na meron ka ganun. So hindi niya inaalaw 'yun. Pag na-detect niya na meron kang ganun, so yun yung sinasabi nila na spoofing, hanggang sa ikaw ay masususpinde at ipapatawag ka. May mga nangyari na pong ganyan sa mga kasamahan namin before. Kaya ang ginagawa nila kung sila ay dual ang tawag, so meron kang app ni Grab at saka meron kang app ni Joyride, huwag mong pagsasamahin sa isang cellphone si Grab at saka si Joyride, kasi nga si Grab app ay nade-detect niya po yan, at pag na-detect niya na mayroong ibang app, lalo-lalo na kung kanilang competitor, magkakaroon ka ng problema. So kung ikaw ay magjo-joyride, may joyride ka, dapat gagamit ka ng ibang cellphone. Or kaya kung halimbawang marami kang platform na sinalihan, sa isang cellphone mo dapat si Grab lang. Okay lang doon sa isang cellphone mo, sama-sama si Joyride, sama-sama si Lalamove, si InDrive, walang issue diyan. Pero pag kung saan mo in-install yung app ni Grab, dapat nag-iisa lang siya. Otherwise yan, may sinasabi niya may spoof ka, yari ka. may lumalabas po rito. Ang tagal ko na po, wala po lumalabas sa platform ko nito eh. Pagka binubuksan ko, Matindi pong kaso yun, no? Yung sa platform ni Grab, yung mga ganyan na spoofing na tinatawag. Ano po yan? Suspension ang ano mo dyan, kaagad. Matik yan. So, kailangan mo mag-report sa hub. So, magpaliwanag ka doon. yung Grab, wala po.
Sa passenger side. Ay, hindi po ako passenger. Driver po ako. Nakakatawa si Senator Rapi ah. Ang tanong ko, Tama sir, po ba? Kasi ang Sir, emphasize ko po yung mga driver. Mr. Saturnino, Yes. sir. Kung meron kang, tinutulungan kita rito I'm helping you, okay? Opo. Ang tinatanong ko, kung meron kayo natatanggap na extra kita mula sa Grab dahil sa mga advertisement sa passengers app ng Grab. Kung meron sila, kasi ang tawag sa inyo partners, di ba? So kung partners kayo, dapat bawat kita nila, meron dapat kayong share. Meron ba o wala? Kung sinasabi niyo po yung mga ads na yan, meron po pagka nailagay po sa amin, sa mga sasakyan namin. Pero po dito sa platform, wala po ito. Sir. Hindi tayo Hindi sila nagkaintindihan. I'm sorry. nagkakaintindihan. Sorry. Attorney Guadis, allowed ba ito yung maglagay ng mga ads sa apps, sa passenger apps ng Grab? Ang tinatanong ko, kung meron kayo natatanggap na extra kita mula sa Grab dahil sa mga advertisement sa passengers app ng Grab. Kung meron sila, kasi ang tawag sa inyo partners, di ba? Dapat, So kung partners kayo, dapat bawat kita nila, meron. Wala po ito. Sir. Hindi tayo nagkaintindihan. I'm sorry. Ang Grab. Ganyan. And then ano man patakaran nyo rito? Dapat sa kita, paano ba to? Regulated ba ito o bahala na si Grab gumawa ng sarili Unregulated. nilang patakaran? Yan ang problema eh. Unregulated eh. Mr. Chair, may I be recognized? Yung paglagay po dapat meron pong authorization from the board. We should be notified and we should allow them. Yung kita ho, wala pong regulation kung magkano po yung isisingil nila doon sa nagpapa-advertise sa kanila. Okay, so ibig sabihin, dapat itong mga advertisement dito sa passengers app should have permission from LTFRB. Sir, yung regulations po is yung sa sasakyan lang. Yung sa app, so wala ho kaming kwan dyan. Wala kang control. Hindi ko maintindihan ano. Bakit hindi siya kasama no? Sa totoo lang bakit hindi siya kasama? Kasi kung tutuusin, dapat ano yun eh, isang buo yan. Part yan eh. Kasi hindi naman makakakuha ng pasahero si Grab driver kung wala yung passenger app. So dapat ang yung regulations na yan is magkakasama. So it's regardless. Kasi yung buong franchise niyan is nakapaloob yun eh. Passengers, regardless kung passengers app yan or drivers app yan. It's included eh. It's included dun sa buong isang system yun eh. So hindi niya po pwedeng sabihin na unregulated nila yon. Hindi nila, wala sila dong control pagdating sa passenger app at kung ano man ang gawin nila doon kasi sabi nila sa sasakyan lang sila. Pero 'di ba kung titingnan mo isang system 'yun eh. Lahat kailangan 'yun eh. Kung walang passenger app, walang walang pasahero. Kung walang driver's app, wala namang driver no. So dapat 'yun regulated, dapat lahat 'yun. Inisip na dapat yan ni LTFRB na possible itong mga ganitong senaryo. Ang problema lang kasi ay hindi nga nila yan naisip o ayaw lang nilang isipin. Opo, wala akong control. See. Okay. Grab, Mr. Chair, kung ang tanong po ay yes or no kung may natatanggap po ang mga drivers, ang sagot po ay yes. Ini-invest po natin pabalik sa ating drivers at sa merchants po. Dami yung tingin ng assistant yata ito ni Senator Rapio. Parang hindi ko maintindihan kung ano yung hindi siya naniniwala sa gusto sabihin ni attorney taga-Grab eh. Po natin yung mga ads na nasa platform po. So yung nakikita niyo po pag so how is binuksan it being declared as revenue? And then how is it being shared to the drivers? Anong naka-tag doon Opo. So when you release those payments? So sa halimbawa po no, pag binalikan natin yung drivers incentives, kapag nagbigay po tayo ng mga
payouts, benefits, yan, kasama po yan doon sa... Nakalagay yun, nakalinya yun na galing sa ads. Dapat specify. Pwede po namin gawin yun, Mr. Chair. Oh, gawin nyo para klaro na linya, line by line kung para saan yung amount na yun. Tapos naka-describe dapat. Tapos, di ba? At dapat sinasabi nyo sa mga driver ninyo, magkano ang pagtanggap nyo ng bayad sa mga nagpapa-advertise. Ito yung kinita. Malabo po. Malabong mangyari yan. Nasasabihin nila yung totoo kung magkano yung kinikita nila sa ganyan. Siyempre, magiging questionable yan eh. Lalo na pagka ganyan ang mangyayari na kailangan may porsyento yung mga driver sa sa kinikita ni Grab sa mga ganyang mga ads. So, I don't think i-disclose siya ni Grab. Kasi syempre, ano na nila yun eh. Kita na nila yun eh. So, I don't think na i-disclose yan. Natin. Kasi partner nyo, di ba? Opo. Minsan nga, may mga incentive na bigla na lang na inire-release sa mga driver na hindi nila sinasabi kung ano yun eh. Hindi nila na-mention kung ano yung mga pumapasok. Yun din yung napansin ko dati na mga problema minsan. Hindi na i-specify minsan pag pumasok doon sa account mo kung ano yung mga pumasok, hindi minsan na i-specify kung yun man ay incentive or kung ano man, kung cashback ba yan or para sa toll fee ba na dapat ay ibabalik sa'yo yung mga ganyan. Wala pong hindi siya na-mention. O kumita tayo ng 50 million for the whole year sa mga advertisement sa apps. O itong 50 million paghati-hatian natin. Ganon dapat para transparency. Yes, Mr. Chair. Hindi yung ilalagay mo na lalagom lahat. Benefits mo, yan na yun. Walang description. May pwede kayo mandaya dun. Salamat po, Mr. Chair. We will clarify this with our drivers and our merchants. Thank you. So, sa ngayon, hindi niyo pa alam kung magkano talaga yung natatanggap ng mga drivers sa advertisement. We can... Kasi binubo niyo yun sa isang, di ba? Sa isang sinasabi niyo benefits, year-end benefits, sabi niyo. Uy, wala yan. Walang ganyan. Walang year-end benefits. Yan ay incentive. Incentive lang na ibinibigay on weekly basis. Kasi usually, weekly naman nagpay out si Grab kapag may mga incentive ka na nahihit, kapag nahihit mo yung target. Pero sa monthly, meron pa rin naman sila na ibinibigay. So, depende yan kapag nahit mo yung tier. So, yun yung kada level, no? Depende sa rides mo. May equivalent na level yon, and then merong incentive nga ba binibigay nila doon. Hindi, mga benefits. Dati mga benefits ang ibinibigay. Yung mga insurance na ganyan. Other than that, parang wala na ako matandaan. Yung monthly po na incentives na nilalabas po namin is in the tens of millions. Ay, naalala ko na. Meron pala silang ibinibigay na rebate, ang tawag nila. So, parang, like for example, sa loob ng isang buwan, depende sa ride na mahihit mo. So, meron yung katumbas na rebate. Like for example, kung naka 250 ka, kung sa anong level yung 250, may equivalent yon. Like for example, 2 pesos per ride. So, multiply mo yon. So, by the end of the month, ibibigay sa yung ganon. So, kapag tumataas yung level mo, lumalaki yung multiplier mo ng rebate. I can discuss po kasi po baka material non-public information po siya. Okay. But we can discuss po in a session or privately, Mr. Chair, dun sa monthly na nilalabas po natin.
Yung breakdown po, we can submit it po kung hihingin po ng office. But definitely, we will clarify this with our drivers and our merchants who benefit from the ads mula po sa platform. Okay. Okay. So dito na muna natin tapusin 'to, ano. Part 4 na 'to. No, gusto ko lang i-discuss yung kanina, no, hindi na natin nabalikan, yung regarding dun sa mga ads na sinasabi nila na dinidikit. Yung mga makikita nyo na mga nakadikit dun sa mga sasakyan na na mga Grab, no. Sa totoo lang hindi po gano'n kalaki ang bayad diyan. Yan po ay, naka-third party na. Before na-try ko na magpakabit din ng, ganyan. Pero hindi po gano'n kalaki ang, bayad diyan, and then may contract lang 'yan na usually mga 1 buwan or 3 months, gano'n lang po 'yan. Napakaliit lang po niyan kasi nga, 'yan ay naka-third party. So, hindi natin alam kung, bago nakarating sa third party ay, kaya gano'n na lang ang, nakaabot sa driver. Pero napakaliit lang po niyan ng, ganiyang mga pakabit ng mga ads kung, tawagin. Pero meron po talagang, bayad 'yun, and ang ano po diyan, ang payout niyan is monthly. Ang bigayan diyan kada monthly, and then may requirement 'yan na kailangan magse-send ka ng, picture with kasama yung, dyaryo. So, 'yun, as proof na naandun pa rin yung kanilang, ads. Ta's kailangan may ma-hit ka rin na ano 'yan, may requirement 'yan na biyahe, or kaya kung hindi man biyahe is yung, completion or your, acceptance, rating. 'Yun yung, ano nun, yun yung mga ruling, kumbaga. Kaya 'pag nagpakabit niyan hindi rin, basta-basta. Pero 'pag may nakita kayo ng mga ganyan, sure 'yan, more or less ano 'yan, Grab 'yan pagka may mga ganyan na mga ads. Kasi, binabayaran po 'yan, binabayaran 'yan ng mga third party. Minsan may mga pa-free samples pa 'yan na ano, kapagka may mga ganyang ads. So, yung driver is namimigay ng mga free na sample, so sa every na pasahero nila. Ewan ko kung sino yung baka kayo yung mga na-try niyo na makasakay sa mga ganyan na may mga pa-free sample. Pero yan, depende po yan, iba-iba pong, mga product yung mga pinapa-free sample. Depende kung ano yung ads na nakadikit at kung ano yung kasama dun sa package nung ads na mga ganyan. Okay? So, for now, patuloy na lang po muna natin dito, no, kasi medyo mahaba na. So, 37 minutes na ito. Pagpatuloy na lang ulit natin. So, ano yun, part 5 na. Sige. Kaya hanggang dito na lang po muna ulit. Maraming salamat sa panonood, at Pilipinas, wake up.